Ika-44 na kabanata, Pagsusuri ng Budhi. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, destino, paglipat ng lugar, tungkod, baston, mabisa, epektibo, magkapadlang, magkaawang, nakababagot, nakaiinip, nakababalisa, nakagugulo, humihiging, tumutunog, humuhuni, kahali-halina, kaakit-akit, pagmumuni, pag-iisip ng taimtim, sabad, singit sa usapan, satsatan, usapan. Pagkatapos ng pangungumpisal, nabinat si Maria Clara. Sa taas ng kanyang lagnat, palagi niyang binabanggit ang pangalan ng kanyang ina na hindi naman niya nakilala. Patuloy siyang inalagaan ng kanyang mga kaibigan at ni Tia Isabel. Samantala, si Kapitan Tiago ay patuloy sa pagbibigay ng abuloy at pagpapamisa. Nangako rin siyang mag-aalay ng tungkod na ginto sa Birhen ng Antipolo. Makalipas ang ilang araw, bumaba na sa wakas ang lagnat ni Maria Clara. Dahil dito, tuwang-tuwa si Doña Victorina sapagkat para sa kanya, gumaling ang dalaga dahil sa gamot na inireseta ni Don Tiburcio. Dahil sa kanyang katuwaan, hindi niya sinakta ng kanyang asawa. Isang hapon, nag-uusap sina Padre Salvi, Kapitan Tiago at ang mag-asawang de Espadanya tungkol sa paglipat ni Padre Damaso sa Tayabas. Sinabi ni Kapitan Tiago na malulungkot si Maria Clara sa balitang ito sapagkat ang praile ay parang ama na rin sa dalaga. Ayon kay Kapitan Tiago, ang naging dahilan ng pagkakasakit ni Maria Clara ay ang mga pangyayari noong pista. Ayon kay Padre Salvi, nakatulong din sa paggaling ni Maria Clara ang hindi nila pagkikita ni Crisostomo. Hindi naman sumang-ayon dito si Doña Victorina sapagkat ipinipilit niyang si Don Tiburcio ang nakapagpagaling sa dalaga. Hindi naman nagpatalo sa usaping ito si Padre Salvi at sinabi niyang mas epektibo at nakapagpapagaling ang pagkakaroon ng malinis na budhi kaysa sa mga gamot. Napikon si Doña Victorina sa sinabi ni Padre Salvi kaya sinabi niyang gamutin si Doña Consolacion, ang asawa ng Alperes, sa pamamagitan ng kumpisal. Hindi na lamang sumagot si Padre Salvi sa kanya. Sinabi ng praile kay Kapitan Tiago na ihanda na lamang si Maria Clara para sa pangungumpisal. Ipinabigay rin ni Padre Salvi ang biatiko upang tuloy-tuloy ang paggaling ng dalaga. Pinainom ni Sinang si Maria Clara ng gamot. Ang gamot na ito ay pildoras mula sa bumbong na kristal. Sinabi ng doktor na itigil niya ang pag-inom nito kapag nakakaramdam siya ng pagkapingi. Naalaman din ni Maria Clara mula sa kanyang kaibigang si Sinang na abala si Crisostomo sa pag-aayos ng kanyang pagiging excomulgado kaya hindi pa ito nakakasulat sa kanya. Dumating si Tia Isabel at pinaghanda si Maria Clara sa pangungumpisal. Sinabihan din siyang ihanda ang kanyang kalooban na limutin ng kasintahang si Crisostomo. Nangumpisal na si Maria Clara. Napansin naman ni Tia Isabel na habang nangungumpisal ang dalaga, makikitang hindi nakikinig ang praile. Pagkus, tila binabasa niya ang mga tumatakbo sa isipan ng dalaga. Pagkatapos ng kumpisal, lumabas si Padre Salvi na pawisan, namumutla, nakakunot ang noo, at nakakagat labi.